And good morning, it's a weekend at wala tayong magawa, no? Tapos na ako dun sa mga ilang ginawa nating DIY with our Hyundai Eon. Ngayon naman, susubukan ko maglinis nitong brake system ng Aerox 155. So babaklasin ko to at titignan ko kung okay pa ba yung brake na nakalagay dito, no? So try nating i-check, isa-isay natin yung step by step. Thank you. Okay, so ano-ano yung mga kailangan natin gawin at gamitin, no? So for this one, para mabaklas natin, sa akin kasi ano pa, yung stock pa yung nakakabit, no? Meron ditong torque screw na nakalagay. So yan pa rin yung gagamitin natin. Actually meron naman akong ganito, may nabili ako niyan previously. So yan ang gagamitin natin. At yung size nito na gagamitin natin para dun sa torque screw ay yung T50. Yan, kung makikita nyo, may iba-ibang sizes yan, no? So yung gagamitin natin T50. Ayan, so kompleto naman. So ito, T50 na torque screw para magamit natin yan dito. Okay? Yan, pambaklas natin yan. Pero para mabaklas natin na maayos, minsan kasi masyado nang masikip to. So ang gagamitin natin, gagamit muna tayo ng WD-40, no? So susubukan nating sprayan. Pag na-sprayan na natin, para mapalambot lang natin ng konti yung mga medyo nanikit na screw, tapos pepersayin natin. Yan. After nyan, syempre kailangan mo rin ng basahan at gagamit din tayo ng pliers pang tanggal doon sa ilan doon sa mga lock na nandito sa loob niya, no? And then of course kailangan din natin ito liha pang pantay lang nung brake shoe, yung brake pads pala, yung brake pads. And then after subukan natin bugahan itong ating brake cleaner, no? So meron akong brake cleaner dito para lang sigurado na malinis yung pagkakagawa. So yan, para matanggal yung mga nanikit, ito, gamit muna tayo ng WD. Sprayan ko lang, bababaran lang muna natin ng bahagya. Yan. Yan, and then sa kabila, babaran din natin. Okay. Yan, i-stay lang muna natin ng mga ilang minuto gamit ito para lang lumambot yan at mas madali natin matanggal. Ayan, so nababara na natin to. Ngayon, tatanggalin naman natin siya using itong torque wrench T50, no? Yan. Actually, naluwagan ko ng bahagya. Ayan. Ayan, paikot na natin. So, pag natanggal na yan, itong nasa baba naman, ayan, ganun din, no? Yeah. Okay. Yan. So, tanggalin lang natin to. Mabilis na lang yan pagka nakuha nyo na. Yan. Tanggalin muna natin yung nasa ilalim na part. Yan. And then, ito naman. So, yung iba, inuusog na to. Kaya naman siya actually, pero dahil lilinisin ko na rin, isang buo na. Tanggalin na natin yung isang buong part na yan. Okay, so natanggal na natin itong mga torque screw. Now, pwede na itong hatakin. Hatakan lang natin yan. Yan, matatanggal mo na yung front caliper ng brake system. So, yung purpose ng basahan, dahil binuga mo siya ng WD-40, pamunas, diba? Para hindi messy habang ginagawa mo. Yan. So natanggal na natin. Ngayon dito naman subukan natin tanggalin isa-isa yung mga component na nakalagay dito. So yan, ito kung mapapansin nyo, kung ilalapit natin ng konti, no, makikita nyo dito may mga lock siya. Ito may lock dyan, tapos may lock din sa portion na to. Ayan. Ngayon itong mga lock na to, yan lang muna yung tatanggalin natin para mahugot natin yung brake pads. Okay, so subukan ko muna itong tanggalin. Ito ipihit ko lang, subukan lang natin pihitin. Ayan. At hatak. Ayan, kaya kikita nyo ba? Ayan. Ayan, so pag natanggal siya, itabi nyo lang, baka mawala. Ayan, tapos itong part na to, pwede yung tap mo. Same lang din. Ayan.
Dalawang lock lang yan. And then pag natanggal na natin, subukan naman natin itong alisin. So yan, dahil natanggal na to, kailangan lang natin yung itulak, no? Yan, para matanggal natin yung isang buo na to. Actually yan, kailangan natin yung tanggalin. At pag natanggal na natin yan, itong part na to, meron siyang guide, no? So pwede mo na itong may angat. Ayan. Tapos tsaka may baklasin. Okay? So yung isang pad tanggal na. Okay pa naman, medyo makapal pa. Lilinisan ko na lang ito. Nangangapit na kumakapit. I mean, dumudulas, malagkit yung feeling pag nagbe-brake mo. Tsaka yun, bubugaan na lang din natin ng mga brake cleaner yung mga yan para matanggal yung dumi. Okay? And then after that, pwede ka na rin tanggalin yung isang brake pads, no? Ito, itutulak ko lang ito ng bahagya. Ayan, para matanggal siya. Tapos same lang din. Ayan, mabilis lang to actually, inaangat lang. Ayan, tanggal mo na yung mga brake pads. Actually, ayan, ito yung brake pads mo sa ito yung nasa left, malapit doon sa piston. Tapos ito yung nasa right, yung ginagamit naman na mayroong guide. So ito yung brake pads mo. Yung loob na yan, bubugan lang natin ng brake cleaner, mabilis, para luminis siya. Tignan ko kung babaklasin ko pa or what, pero mukhang malinis naman ng konti. So papalambutin ko lang ng brake cleaner yan at susungkitin ng panlinis. Ayun, at may dumating akong package galing sa Lazada. I-unbox lang natin to, tapos kunin natin yung brush kasi gagamitin ko pang linis. Okay. Meron akong binili sa Lazada. Mura lang. Gagamit natin sa dagdag sa ating cleaning arsenal. Ayan, bumili ako ng charan! Ayan. Ayan, may mga brush. Ito, subukan natin itong gamitin. Ito siguro sa mga susunod na araw na. Pagka sinipag na ako maglinis. Ayan, tsaka yung gamitin. Pero for the meantime, ito muna. Ayan, so ito yung binili ko. Bumili ako ng detailing brush. Magagamit natin yan sa paglinis ng mga stuff natin, whether yung motor o yung kotse. Tsaka itong foam sprayer. Actually ito nakuha ko lang. Yung total siguro itong dalawa mga 120 plus lang kasi nakasale. Ayan, tapos dito sa detailing brush, gamitin ko muna yung pinakamaliit. Pinakamaliit yung tip para pangsungkit natin ito. Pangsungkit natin doon sa brakes ng Aerox. Actually maganda naman yung quality. Medyo matigas ng bahagya. So maabot natin yung mga nakasiksik na dumi. Yan. Tapos plastic yung material ng handle, magaan lang siya. 10 yung size. Ayan, 10 yung size. Tapos ito naman plastic din yung pinaka-tip. So sana magtagal, no? Try natin gamitin dun sa nililinis natin ngayon. Ayan. So bubugaan ko muna ng brake cleaner. Tapos yan, may kasama na rin pala tong tip, no? So after nyan, tsaka natin sisiksikan ng brush na pinakita ko sa inyo kanina. Sprayan lang natin. Brush. Abot yung mga singit-singit. Ito na gusto. Nakuskus na natin, punasan na natin ng basahan para luminis yung loob. Di ko na tinanggal itong mga lock sa loob kasi medyo malinis pa naman siya. Regular ko kasi itong na-maintain. Susukutin ko lang yung mga abot pa ng kamay. Yan, para mabawasan lang yung
yung mga dumi. Basahan. And then after nyan, check natin yung brake pads. Yan, pagtapos ng brake caliper, bugahan din natin itong mga brake pads para malinis na bago natin lihain. Okay. Nandun sa mga nakasiksik na dumi. Pwede naman yan. Sa amin nalihain na lang natin. Okay, mabilisan lang. Tapos yung isa din. Okay. So ito, lilihain lang natin para ayan, naka-flat lang, flat na surface. Para mabawasan ng konti yung mga dumi at bumalik ulit yung mga metal na kinang yan. Ayan. Para magpantay lang. Asan na rin bagya. Asan din. Yung isa ganun din. So ayan, nalinis na natin at ibabalik na natin siya. So mukhang ayos naman, nakapal pa naman yung aking brake pad. So kabit na natin. Ayan, so unahin na muna natin ikabit itong brake pads na to. Actually may guide naman yan, so kailangan mo lang pasok yung ando dito side. Ayan, pag pinasok mo siya, tapos itutulak mo lang to pag ganyan. Okay, so papantay na yan. Nga pala, pagka mag-maintain ka ng brake pad, siguro din mo walang pipindot nung front brake mo kasi tutulak yung piston, no? Mas mahirapan. And then next, itong pasunod. So ito, may guide naman na siya, no? So itong mas malaki na part, itong mas malaki na part, para yan dito. Ayan. Papasok na natin yan muna. And then yan. So, ano lang siya. Kailangan mo lang isip ulit yung pwesto. And then after that, balik na natin yung mga locks. Ayan, pasok lang natin ito dito. Ayan, kailangan mo lang ma-ensure na makuha itong dalawang pads nito. Ayan. Tapos, tutulak lang natin para lumabas siya dito. Ayan, tulak lang natin yan. Pag pumasok na yan, next na kailangan gawin ay kailangan mo lang ibalik yung lahat ng lock mo. May lock yan dito, tapos may butas din. So yun, ayan, so ito yung lock, nakatutok na, tapos tutulak mo lang siya. Ayan, pagka kumurba na siya ng ganyan, goods na yan. Tapos dito naman yung isa, ganun lang din, tulak lang din, no? Pag lumapat na yung lock din, goods na yun. Ibig sabihin yung space na to, pwede na ipakain dito sa disc brake natin. Ayan, babalik na natin itong mga torque screw, pero gagrasahan ko muna konti. Ayan, lagyan lang natin ng konting grasa para sa mga susunod hindi mahirap tanggalin. Ayan, tapos balik lang natin. Ayan, okay, goods naman na. Then gamit itong T50 na torque wrench, pigpitan lang natin ito. Shoutout kay AB Moto, yung gumawa ng aking suspension. Naka-linear spring na itong itong aking Aerox. Goods na, mahigpit naman na. Okay. Yan, at ganun lang kadali. Yun yung pag-process, no, para linisan yung ating quick na cleaning ng brake pads tsaka yung front brake for Aerox 155. So salamat sa panonood.